Sunday, may share lang po ako na updates sa nangyayari sa paligid, yung end times natin. So, alam natin na si Taning or si Satan ay God of deceiver, God of liars and the great deceiver, di ba? So, ngayon, merong sa US actually, dati dinideny nila yung existence ng aliens, mga UFO, ganyan. Dati nung 40s or 1950s may nag-crash na UFO sa Roswell. Dinideny nila yun noon. Ngayon, hindi na. Sa Congress, dinidiscuss na. So ngayon, may nakita daw na disc-shaped craft nag-hover sa Colorado, yung concert venue. Yung, siguro Red Rocks to. Tingnan natin yung article. Ayun, dozen employees said, bale, Fox News to. A dozen employees said they watched a large disc-shaped craft hover above a Colorado concert venue and then vanish. So, as soon as they noticed nung disc-shaped na object, nag-tip down na ganun at an angle tapos nag-disappear. So, yung mga ganyan, work ni Satan yan eh. Kasi wala naman talagang aliens. Walang aliens. Kumbaga, pinay-prepare nila, mina-mindset nila tayo na merong existing yung mga aliens na yan kasi dadating yung rapture, yung time na rapture, lahat tayo or kung sino man yung ma-rapture, magdi-disappear. Kanya nag-uusap kami ni Pastor, biglang nawala si Pastor. O kaya, si Gord Nelson, nag-uusap kami. Tayo nila Armin, biglang nawala lahat. Tapos na-witness ni Cora. Gano'n. Example lang naman. Hindi sabihin na yun. I report you. Yung gano'n. So, ang pinaka... joke lang yun. Example lang. Ano ko, diba? Pag nangyari yun kasi, ano explanation ng mga government ng mundo? The alien abduction, diba? So kaya ganyan, mindsetting yan, yung mga lumalabas na aliens, yung sa Miami, yung mga matatangkad na higante tao. Mindsetting yung ginagawa nila. So, next update, yung masyado ng expose yung kabaklaan. Yung sinasabi lang pride, parade, yung mga ganyan. Biro mo, ito sa San Francisco, nakita niyo yung picture, sodomize me, it's legal. Alam niyo ba ginawa nila dyan? Di nag-pride parade sila, di ba? May mga nakuhubog, hubot-hubat na lalaki sa harapan ng mga bata. Sinasabi nila, what you're gonna arrest me for? It's legal. Am I committing a sexual act? I'm just nude, I'm just naked, you know. Pero bukod doon, meron silang fetish zone na tinatawag. Yung fetish zone, meron doon, iniihian sila. Nakahubad, may babaeng umiihi doon sa lalaki, may lalaking umiihi sa kapwa lalaki, may nangyayari na fornication din na, sabi dito yung fellatio daw, alam niyo kung ano yun, diba? Yung mga bakla gumagawa din sa lalaki. So, ito, nakikita ninyo na talagang end times na ito dahil sa Bible nakalagay yung days of love, di ba, babalik yung Sodom and Gomorrah, babalik yun eh. Ayun na nga, nakalagay sodomize me. Sodom, di ba galing yun sa Sodom and Gomorrah? Oh. So, iba na talaga yung mundo ngayon. Tapos ngayon, yung internet naman, ginagamit din na para sa mga bata. Dati, nung panahon namin nila Mark, yung mga barkada ko sa Lourdes, lalabas kami, talagang laman kalye, ganyan. Ngayon yung mga bata, halos lahat ng bata, makita mo, nakasalamin na eh. Paano naka-glue dun sa gadgets nila, internet addiction. Ano ba ginagawa niyan sa page sa mga bata? Lahat ng information, di ba information na yung internet?
So lahat ng information, ano sa kanila, kahit na yung hindi dapat nilang na-access nila, tsaka may effect yun sa utak eh. Taka lang, tingnan natin ano ba. Nakalagay dito, effects on brain function. Using functional magnetic resonance imaging or fMRI, scientists examine different areas of the brain and diverse types of brain functions, both at rest and while performing tasks. Some part of the brain showed increased activity and some parts showed decreased activity. The most significant change occurred in the connectivity in the part of the brain critical for active thinking and decision making. So, doon na nagkakaroon ng alterations sa brain function na nagiging addictive daw. Nagdi-deteriorate yung thought and physical capabilities kasi nakahiga ka lang or nakaupo, ayaw mo na lumabas, browse ka lang ng browse, di ba? Oo, yun nga lang, increase in knowledge, pero ando to pa lang sa nadi-deteriorate. Oo. So, di ba yung mga bata, immature pa yung utak niya? So, nagsasuffer sila sa changes, adversely affected yung intellectual function nila at yung physical function, tapos yung mental health development. Yung pinapanood ni Zeka, yung video na distorted, yung ABC, biglang ABC dito, pag delete dito yung ABC, pinagsasabay nila. So, nagdo-double-double, yung mga ganyan. Diba, ibang klaseng yun yung mundo. Next slide, please. Ito. Merong mysterious monolith reportedly pops up on Colorado na naman. Actually, hindi lang to sa Colorado, di ba, Mark? Marami na to eh. Ito ngayon lang na balita, pero marami ng ganyan na lumilitaw. Hindi nila ma-explain kung ano yan. Actually. Basta lumilitaw na lang yan palagi. Mysterious nga. So, sana dahil naman narinig yung mga updates, ito po yung manahon na lalo po tayong lumapit kay God. Kasi having these updates yung mga narinig natin, nakikita natin, ibig sabihin po malapit na po talaga yung pagdating niya. Ito na po yung panahon. Hindi na po na mag-aantay ng napakatagal pa na ilang years na dadating siya. Ito na yun eh. Actually, may countdown tayo sa Bible kung i-analyze ninyo yung Daniel's, ano yan, 70th week. So, makikita nyo doon, sa Bible, may verse doon na nag-start yung countdown simula nung ang Israel naging nation ulit. So, doon ka magsa-start. Makikita mo ang ano nga eh, hindi prediction eh. Kung tama yung calculation doon na nakalagay, it's either 2024 or 2027 or 26, ganyan. Basta, malapit na. So, ito mga updates, yung mga signs na nakita natin, end time signs, ito yung nagwa-warn sa atin na change our ways. Lumapit na tayo kay God habang may buhay tayo dahil pag tayo namatay, hindi ko totoo yung pinagdadasal nila tayo. Kaya ako nawala, bukas. Pagdadasal nyo yung kaluluwa ko, wala nang bisa yun. Dapat habang buhay ako, dadasal nyo ako, tsaka ako rin lumalapit kay God. Kasi pag ako namatay, wala na. Hindi na ako wala nang pag-asa yun. So, yun, brothers and sisters, sana ho, seryosohin natin yung mga nakikita natin, magkaroon tayo ng ano, huwag natin i-disregard yun. Mahal tayo ni God, and alam ko lahat ng nakikinig ngayon sa salita niya, lahat ng nakikipag-Bible study, lahat ng umattend sa church, hindi ho niya tayo iiwan unless tayo yung bumitaw. Kaya huwag po tayo bibitaw. Good morning ulit po sa inyo. God bless po sa lahat. Amen.